emergency lang ako, Brad. Ha? Emergency? Saan po? Dito, oh. Kasi ano ko lang nabilaan ng aso yung akin. Ano to, oh? Yun na nga po sinasabi ko sana. Sandali lang eh. Bali, galing na po kayo sa loob. Oo. Matatapos na. Kaya lang sana sir, hindi natin pinarada ng ganito. Kasi Hindi ko po, nga alam lang kasi pinaparada ako sir, dito. ilang taon na kayo may lisensya? Ha? Ilang taon na kayo may lisensya? Abay, matagal. Aririn nyo nga lang yan eh. Dumadaan po ba kayo sa tamang proseso ng pagkuha ng lisensya? Oo. Purong pagmamahal. Alright guys, again thank you so much sa Barangay Sacred Heart kay Chairman Camille David. Tinakain kami ni Chairman David. Napakabait ni Chairman Camille. Thank you so much po. Ayan, Barangay Sacred Heart, mabuhay-buhay. Thank you. Nakakatawa pag kami nag-appreciate ng team natin ng mga barangay. So, saludo. Thank you. Okay mga puro, may nakita tayo dito. Atras, maluwag po sa likod. Ito mga bollards dito sir na naka-reserve parking. Makikiusap na lang nga po sa iyo sir. Kasi ina-allowed naman natin ang one-side parking dito. Pero hindi natin ina-allowed yung mga ganitong reserve parking. Pwede makiusap na lang, tanggalin na lang natin sir. Ako, tanggalin mo. Thank you. Tutulungan kita sir ha. Tulungan kita sir, tanggalin natin. Eh, yung ano sir, di sa amin yun eh. Okay lang, yung sa inyo, pakitanggal mo na lang ha. Actually may violation ito no, by ordinance na hindi tayo dapat naglalagay ng reserve parking na ganito. Ulitin ko lang, allowed naman mag-park na ganito, pero huwag natin gawing reserve parking sir ha. Sir, tulungan na lang natin, tulungan ka na lang. Alright mga puro, ito mabigat-bigat ito. Ayun, mayroon silang mga nilagay na mga bollards dito. Naging reserve parking na ang itsura. Paalala po sa may-ari nito ng mga bollards na naglagay nito. Meron po dito one side parking. Pero hindi po reserve parking. First come first serve ano po ito, basis. Hindi po yan aangkinin nyo na dahil porke katapat nyo po ganyan. So yan, paalala po, huwag nyo na po sana ibalik yung mga bollards na inilalagay nyo po dito. Huwag lang sa bangketa sir ha, i-clear lang natin. Clear lang natin bangketa. Okay, lilipat mo yung mamaya. Tulungan na kita sir. Alalayan lang sir, alalayan natin sir. Alalayan kita sir, pagulungin lang natin. Mas madali yan pag pinagulong sir. Sa loob dapat. Yan sir. Wala akong sutot yan sa loob eh. Hindi ko naman pwede. Sampa ko na lang sir, kung naman problema ka. Dito lang po sa ano. Sige. Kung naman problema ka sir, sasampa ko na lang yan. Tali na. O yan, pinadadala na ni Bossing. Tali na. Marami, yung dalawa na lang iwan. O, diwan na lang daw yung dalawa. Saan ba kilagay mga magpigyan? Iyan na, stop natin. Walang maisip na mapaglagyan si Bossing, kaya ano na lang daw. Yan, tatlo po kasi yan. Tapos yung isang no parking. Again, paalala po wala pong reserve parking sa one side parking ordinance ng barangay. Mabigat po yan mga puro. Kaya mamaya pag may kasama si Bossing, papasok niya na lang yan. Tulong natin doon sir.
Bangkita rin yun eh. Hindi pwede. Hindi pwede dyan. Sandali, ano ko lang ng dito pa. Pasok na lang sir. Pasok na lang. Tawagin ko na si Mo. Alright, tika si Pagaling. Kalmadong kalmado, Officer Francisco. Alright, wag nyo na lang po ilabas ulit yung mga ano nyo pag pinasok na. Dahil bawal po yung reserve parking. Alright, let's go guys. Purong pagmamahal. Alright mga puro, may naabutan tayo dito. Lagpas sa bangketa yung sasakyan. Bali itong dalawa. So pwede dito parallel parking. May driver naman po, titikita na lang po sila. Ito maganda. Ganito dapat po ang gawin nyo. Yan, very very good. Ano po yun sir? Titikitan? Opo sir. Bakit? Okupado na nyo yung bangketa sir. Hindi, kasi ito sinagyan nila ng parking dito. Pinark ko dito. Ngayon, sandali lang naman to eh. Dahil nagpa-treat lang ang misis ko. Nagpa-treat lang ang misis ko eh. Sandali lang to, hindi naman to magtatagal. Yung driver's license niyo po ba? Ayun. Alright mga puro, no, at the time of apprehension ay nakakumit na po sila ng violation. Again, ito po tama. Ito dapat parking nila. Yan. Ayun naman yung linya naman, okay naman, no. May ano pa, may stopper. So kaya lang ito, naging parallel, naharang na po yung bangketa. Ngayon na ako nagpunta dito. Ngayon na ako nagparking dito. Okay mga puro, sa kabilang side po mayroong one side parking, so pwede po mag-park dyan sa kabilang side. Saan po kayo tayo ng operation dito? Ano? Abutan po kayo ng operation. So may one side parking po itong location. Nandito kayo sa right side. Nakapagyan. Hindi nga, kasi hindi ko naman alam na bawal dito kasi naglagay sila parking. Diba? Diba ako ang uhulihin mo, ito yung nilagay nilang parking. Dito ako nag-park. Ha? Ano yan, hindi po pwedeng... What direction naman po? Moderate traffic. po yung mga driver. Wait, tago ko manalang and no response in 5 minutes. Sir, ikaw ang naka-assign dito. Yes sir. Dapat hindi mo ina-allow dyan sir eh. Ano naman sir kasi wala naman nung Hindi mo ina-allow dyan na magganyan na ano. Tama to sir. Yung mga parking na ganon, yun okay yun. Tapos ka na? Ito kasi okupado niyo yung side ko pa. Panandala lang naman sir, tsaka nandito naman po yung driver, pwede naman po sana. Sino po may sabi sa'yo na pwede yun sir? Kaya pala yung mga nagpapark dito Wala nahuhuli. naman nung ano doon sir eh. Hindi naman po yung iwan sir eh. Pwede lang naman po, sandalian lang naman po. Katulad po nito yun, sandalian lang naman. Bawal yan sir, bawal. Basta okupado ang bangketa at pag-aari ng gobyerno dapat yan meron kang pasubali or hanggat maaari kung meron na tayo na narito na magda-drop off lang or pipick up pwede naman yan, ipaparada mo ganyan saglit, pwede. Pero kung ganito nagpapark na ganito na matagal, hindi pwede sir ha. Ito hindi matagal, sandali lang kami eh. Emergency lang ako, Brad. Ha? Emergency? Saan po? Dito, kasi ko lang nabilaan ng aso yung aking, Yun na nga po sinasabi ko sana. sandali lang eh. Bali, galing na po kayo sa loob. Oo. Matatapos na. Kaya lang sana sir hindi natin pinarada ng ganito. Hindi Kasi ko po, nga alam lang kasi pinaparada ako sir dito. ilang taon na kayo may lisensya? Ha? Ilang taon na kayo may lisensya? Abay matagal, aririn nyo nga lang yan eh. Dumadaan po ba kayo sa tamang proseso ng pagkuha ng lisensya? Oo. Sir, kasama po yan sa mga seminar po yan bago kayo makakuha ng lisensya. Brad, Dapat hindi kami simple lang naman ang sinasabi ko. Oo. Dapat hindi Okay, kami Okay. pinapark ako dito. Sir, Okay, Alam hindi, kasi. alam ko. related po yun doon sa sinasabi ko sa iyo, sir. Dapat alam Di mo bale, yun. di bale. Okay na, sir? Okay, okay na. Oo. Ano ba Salamat. yun? Sandali lang ako. Hayaan mo na, hayaan mo na. Alright mga puro, na nakikita natin na sitwasyon dito, pinapark kasi sila ni kuya. So dapat sisihin nila yung yung establishment. Sandali lang naman ako.
So ang kasalanan nito yung nagpa-park. Yan si Bossing. Wala naman kami alam doon. Sandali lang. Kaya lang as a licensed driver, driver's license holder nga po, kailangan at least Saan yan? Saan? Sa unahan daw, sir. Anong Single ticketing system, ibig lang sabihin nun ay yung uniformity ng pag-enforce ng batas trapiko dito sa Metro Manila para parehas na schedule of fines and penalties ng bawat violation na karaniwang babaylet ng mga motorista. Sa phase 1 niya, wala pa yung device natin. So ngayon, yung paninikit, pangkaraniwan natin ginagawa, patuloy pa rin gagawin yun. Nakasanayan na, yun pa rin yung gagawin. Ay, hindi ko kumpiskan na lisensya at i-issue lang ng ticket. Pero ngayon, plus demerit points. Nakakonekta kasi yung system natin ng bawat LGU sa database ng LTO. So ibig sabihin nun, kada huli ng bawat LGU and MMDA ay naka-record sa database ng LTO. So ibig sabihin nun, bawat huli merong kaakibat na demerit points. Depende sa bigat ng offense o nagawang violation ng isang motorista ay doon na katumbas na demerit points. Contestable naman din yun. Pwede mo i-contest within 10 working days. After which, saka lang mag-aalarma sa LTO pag hindi mo binayaran agad or hindi mo kinontest yung ticket na issue sa'yo. Yung demerit points ay napaka-importante rito dahil pag kahit 10 years or 5 years yung validity ng inyong lisensya ay pwedeng kumpiskahin ng sinamang enforcer ang inyong lisensya kapag naitala sa record na humigit ka na sa 10 demerit points or meron kang outstanding or hindi binabayarang multa. Pag hindi mo siya binayaran or hindi mo siya kinontest within the 10 working days, yung pangalawang offense mo palagi ay pwede na kumpiskahin din ang iyong lisensya. Kahit saan ka mahuli, pwede mo naman rin siyang bayaran anywhere. nice. Pwede ka magbayad sa counter ng over the counter ng bawat LGU sa City Hall. Also, yung mga payment scheme, electronic payment scheme, Nice. katulad ng GCash, Paymaya, and other sa mga bangko na katuwang natin sa e-payment. May limitation siya ng tatandaan po natin ang pagkakaroon ng lisensya ay isang privilege siya. So, ang gobyerno, through LTO, pwedeng bawiin anytime yung lisensya once you committed the maximum number of demerit points. So, initially, pag more than 10, mga pwedeng confiscatein and review yung license mo, pwede kang masuspend. Depende kung anong kabigat ang inyong mga committed violations. Or pag umabot ka ng more than 40, that's the time na pwede na sigurong i-revoke ay yung lisensya dahil nga sa sobrang dami na ng iyong violations. So, nakagawian dati na bayad ka lang, multa lang, tapos wala na. Pwede ka nang takbo lang ng takbo, violation ka ulit. Bayad ka ng multa at walang kaakibat na demerit. But this time, through RA 10930, kaakibat po doon yung demerit points ng bawat violation. So, nabibilang na po ang number of violations committed ng isang motorista or driver. Sa ating mga kababayan, sana sumunod lang po tayo sa mga lituntunin ng batas trapiko. Ito ay para sa isang road safety measure. Ang intention po natin dito ay magkaroon ng disiplina sa ating lansangan sa pamamagitan natin mga enforcer, sa ating mga motorista. Sumunod lang po tayo, magkaroon ng kaayusan at disiplina para magkaroon tayo ng maayos ang daloy ng trapiko at mabawasan po yung insidente ng mga banggaan o road crashes. Kami po yung umaapila sa inyo, magkaisa po tayo, pagtulungan po tayo para sa kakaunlad ng ating lungsod, para kakaunlad ng ating bansa. Bibig sarap lang, Telesim Philippines. Grabe, sobrang solid nito mga bro. Ito lagi natin kasama sa mga operations, sa mga vlogs natin. Tatanggalin nyo, twist nyo lang yan to the left. Tapos ayun na. Pwede mo ng handheld camera na siya. Tapos, ang ganda. Diba? Hindi ka mukhang parang may nakasabi sa'yo na weird. Ganda. Ganda ng kulay. Pogi-pogi pa rin. LC number 1. Let's go. Purong pagmamahal. Maraming salamat sa'yo. Walang papapaw. So thank you so much sa walang sawang support, tiwala. Wala akong masabi kundi thank you so much. Thank you sa Panginoon at ingat kayo palagi. Again, kung wala akong papapaw. So thank you so much. God bless you. Purong pagmamahal. Thank you so much. God bless.